Okay, sir, ano po muna yung gagawin natin? What? Bago umalis si Ramon para mag-day off, First, yung gagawin natin, mag-mold tayo. ibibida niya muna sa amin ang kanyang trabaho bilang prosthetic artist. Dito, lalagyan mo siya ng bilog-bilog na parang application na parang ketong-ketong. Hindi ko kaya pigsa o kaya ano yun? Sa'yo, sa ilong naman, siguro yung parang medyo malaki siya ng ilong. Using clay. I-apply nyo yung gusto nyong gawin. Like sa ilong, sa ketong. Pero yung play na to, sir, yung sa Janine, di ba yung sa mga bata na Yes, nilalaro yes. sa school? Oo, ang alam ko lang gawin dito, ate, hamburger. Nung bata ako, mahilig ako sa mga clay, yung mga play-doh na ganyan. Pero ang alam ko nga lang, yung gumawa ng pagkain. Uy, nangangamoy kandila. Hindi ah. Habang dumadaldal ka dyan, Ate May, kakaririn ko to. Hindi yata ako papa sa Cecil Baon School of Prosthetics. Ito ba? Ganito, kuya? Importante ang dulo ng clay sa pagmumolde. Kailangang nakadikit ito ng todo na parang kadugtong talaga ng balat. Sapa, tapos medyo yung mga dalawa pa. Kailangan pa ba ng butas ng ilong? Opo, i-curve mo yung pinakadulo ng ilong sa butas. Pwede yung ito gamitin pinaka para pang-butas doon sa iyo. May pantusok ng ilong, guys. Parang nakikiliti ako. Umpisahan na ang pagtitrim ng gilid. Ganito ba yung ginagawa ng mga doktor? Okay, by using plaster of Paris. Plus caceres? Plaster of Paris. Plaster Paris. So, galing Paris. Hay nako, Ate May. Eskayola na nga lang, para siyang puting semento. So, maglagay tayo ng mga tig-isang scoop tapos Okay po. lagyan natin ng water. Yung plaster of Paris, akala ko go-go tsaka or harina. Ano pala yun? Yung titigas pala yun yung ginagamit na parang semento. I-ano nyo po, dahan-dahan po lang. Ah, isa-isa. Akala ko buhos ganyan. Ako, sir, basta ibuhos ko lang, ha? Hindi siya kailangan perfect yung Ah, paglagay nito. kailangan po malagyan po siya lahat. Ay! Naku! Oh my God! Tama ba to? Hindi ko naman alam kung ano yung effect niya pag mapunta sa balat or sa kahit anong material. Eh, malay mo, may parang pagka-acido pala. Biglang na-deform yung mata. Nakakatuwa yung proseso ng paglapat ng plastic kasi para kang nagluluto. Para kang gumagawa ng totoong pancake, di ba? Yung powder, it's tubig, tapos hahaluin mo. Tapos yun nga, tatansya-tansyahin mo lang yung thickness niya. 5 minutes lang daw itong patutuyuin. Pero Ate May, nasa noo lang ang clay mo, di ba? Anyari sa mata niyan? Ayan na siya. Ayan. Oo, matigas na siya. Oo, tsaka talagang titigas pala ito, no? Yun. Diba? So, the next time na gagawa ka, ito na yung pattern mo. Tama po. Janine! Cheers! Cheers! Pwedeng baso din to, no? Pagtapos ka na mag-shooting. Tapos ito pwede lagyan ng mga mani, pulutan. Maglalagay po tayo ng rubber. This made of liquid rubber using brush. So isang, ay, baho pala niyan. Sunod na po yung application. Yun yung parang nakalagay sa mukha ni Ate May kanina. Opo. Magtrabaho ka na, Ate May. Para pantay din siya mamaya. Pero Baho, amoy pangkulot. Shucks, mabaho, kuya. Maarte ho ako, anak mayaman ho kasi ako. Hindi lang ho halata. Yan, tama kuya? yes, ma'am. Dapat pala mayaman kay ma'am. Dapat yung kamay nyo nakaganyan. Oh, kaya nga, ito nga. Yung isang daliri. Ayan. Ikaw naman. Siguro abutin niyo sa mga 20 to 30 minutes na mga ilang coat na siya. Ay, sumasabit na. Ay, ang galing. Oh my God. Hindi magaling ang tawag dyan, Ate May. Ibig sabihin yan, uulit ka kasi nasira na ang first coating mo. Naku, patutuyo
for 5 minutes ang kada coating niyan. Ate, ginagawa mo ba sa school dati, pag bored ka, yung lalagyan mo ng glue yung kamay mo, hintayin mong matuyo, tapos babalatan mo lang. Parang Yes. ganun yun, di ba? Yung sa amin kasi yung glue pa na ganyan, no, tapos may gano'n. Parang kanin. Yun Oh, ba? hindi, parang level up na yun sa inyo. Yung sa amin, batchmate. What? Ano nga ba yung glue? Ano yun? Basta may patulos na ganito. Yung totoo, Janine, nagkakaintindihan pa ba tayong dalawa? Pag natuyo na ang rubber, pwede nang magpakulay ng prosthetics. Eto na guys, natuyo na ang liquid latex na ginawa namin. Ito na siya. Kumusta yung sa'yo, Ate May? Ito yung akin, oh. Ang ganda na parang ano, yung texture niya parang tenga ng baboy. No, pwede ko ba Sisig. isisig? Alam din ni ano yung Kaya sisig, naman. oh. Ito na siya. Parang ang tibay niya, kahit nagsimula lang siya dun sa liquid nga. Pagdating sa kanya, Janine, dapat ikaw mag-apply. Okay. Tapos ikaw naman, ikaw mag-apply sa kanya. Sige po, yung sa akin po, anong i-apply po? Ketong sa kasugat, sa kanya naman sugat. Ito yung rubber na finished product. So, Okay. didikit natin sa kanya. Oh, sige, ganyan. Oh, sige. So, kailangan dumikit siya. Kailangan mong idikit maigi sa balat ko yung mga kulugong prosthetics, Janine. Diyan na daw siya forever. Saka nang may mini monay. Parang mga kabuti na. Habang nilalagyan ako ng kulugo, ganun pala yun, yung, I think, hindi same glue yung ginamit dun sa ilalagay mo dito or yung sa ilalagay mo sa mga art paper. Yun talagang parang for skin. Gusto talaga niya palagay lahat eh. Eto kasi sa'yo lahat. Di ba? Ito pa ba parang sugat? Uy, parang dried puset, oh. Gutom na ba kayo? At puro pagkain ang nakikita nyo, girls? Ilalagyan natin sa kanya naman, buong katawan. At least, bawi ako ng dessert, ha? Grabe, walang ganyanan, Kuya Ramon. Chinika sa akin kanina, Ate May ni Kuya Ramon, na minsan daw, pag may panaginip siyang nakakatakot, sinusubukan niyang gayahin. Yung mga massacre na ginawa namin before. May ginagawa ka mga Hindi, ginawa na. Ikaw, ano, minasakir ka sa panaginip? Na-play namin. Okay na, ay, tapos na. Oh, hindi mo na malayan, ate. Ako gumawa lahat niyan. Parang hindi ko nakita ang guilt rush mo to, eh. Revenge time! Ate, galingan mo, Okay. ah. Ito po, ah. Bumabawi ka, Ate May, ha? Ay, grabe. Para saan yan? Kanina sabi niya konti lang. Grabe na to. Parang, kasi masyado siya malinis. Yan. Inaano kita. Ayan. Kasi tingnan mo, imagine mo, pag yung rubber, natuyo siya, pag ginano, babakas mo. Parang sugat na siya. Para siyang ito gasgas. Ito sugat. Kasi alanganing wakwak na, tapos ang kinis pa rin. May point naman kasi, Janine. Dapat dampi-dampi lang ang paglagay ng peking dugo para mamukha itong totoo. Pakiramdam ko nakakaaliw kasi bilang first time ni Ate May, pinapanood ko din kung paano niya ginagawa. Tapos si Kuya Ramon naman na matagal nang ginagawa to, parang nakakatuwa din makita kung ano yung mga style niya. Pero yung ultimo, Janine, yung paglagay niya ng parang ketchup na liquid na dugo, may style eh. Grabe, oh. Parang ano, kinain ng aso. Yun! Oh, kuya ko. Isisave ko na to hanggang trick or treating. Sige. Hindi na ako gagalaw. Sa November 1. Yan. Yan, oh. Oh, sino mas magaling? Ganito na lang. Kasi parang nahihirapan kayo eh. Parang gusto nyo talaga na kinakampihan nyo ho talaga si, ano po, Janine eh. Ma'am, palakpakan po natin. Naku po, the one and the pride of the Philippines. Ma'am Cecil Baon! Ano po ngayon ang pinakamaganda? Parehong may istorya eh. Yung before and after. Parehong maganda. Ah! Yay! Saktong-sakto na kami sa Halloween.
pwede na kaming rumakit sa horror house pagkatapos nito. Ako, manghang-mangha ako sa trabaho ni Kuya Ramon kasi katulad nga ng sinabi ni Ate May, skill siya. Tsaka hindi lahat ng tao magagawa to kasi kailangan very artistic ka, very wild yung imagination mo.